Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Be kind to earth. Inilagay tayo ng Diyos dito sa mundo upang alagaan ang buong lugar, ang buong paraiso na Kanyang nilikha. Salamat, Panginoon, dahil kayo'y mapagmahal. Binigyan niyo kami mga tao ng tahanan. Pati ang aming espiritu, ang aming puso ay tinatahanan ng inyong espiritu. Turuan niyo kami, Panginoon, na maging matapat sa inyo, maunawa ang aming mga pribilehiyo at tungkulin bilang mga anak mo na pinangangalaga ng iyong kalikasan. Father, teach us to worship you, to know you, by being in our right place as custodians, as caretakers of your creation. Be our speaker, guide us, teach us. In the name of Jesus, your Son, we thank you and we pray for your leading. Be kind to earth. Unang-una, be kind to people. And of course, be kind to the home of people, to earth. The land, the water, the air, the plants, the animals, ang pag-aalaga sa kanila ay kasama ng totoong pagsamba sa Diyos, paggalang sa Diyos, na lumikha sa lahat ng bagay. So Genesis chapters 1 and 2, we see that God created the heavenly bodies, including the earth and everything in and on it. Psalm 24:1, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Mula sa kalaki-lakihang mga dambuhalang mga nilikha hanggang sa kaliit-liitang mga mikrobyo, hanggang sa kaliit-liitang mga amoeba, lahat yan ay nilikha ng Diyos. God owns all creation. Diyos ang tunay na may-ari ng lahat. Tayo nakikigamit lang, kaya lumugar at huwag abusado. God, as creator owner, must be respected. Disrespect against creation is disrespect against the Creator. Humans are to care for the earth. Tayo ay taga-pangalaga. Genesis 1:26. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. So tayo daw ay mamamahala na nagmumula sa salitang bahala na pinagmula ng salitang bathala. Sa ancient Tagalog, pagka in-spell mo yung bathala, madadrop yung T. Kasi lahat dapat ng consonant may kakambal na vowel. Kaya yung bathala, nagiging bahala sa baybayin. Pag in-spell natin yan, bahala. Nadadrop ang mga consonants na walang kakambal na vowel. Kaya yung bahala, ibig sabihin ng bathala. Hindi yan kay sera-sera, what will be. Hindi kahit ano na lang. Kasi pag sinabi ng nanay na naghihingalo sa kanyang anak, anak, ikaw na ang bahala sa iyong mga kapatid. Hindi yun ibig sabihin bahala ka lang, walang kwenta kung ano mangyari. Ibig sabihin, pag-aralin mo sila, alagaan mo sila, ipagtanggol mo sila. Pag sinabi mo sa iyong kapatid na akong bahala sa iyo, ibig sabihin, mamahalin kita, ipagtatanggol kita. At yun ang pinagmumula ng salitang pamamahala. Tayo daw mga tao ang mamamahala, ibig sabihin, mag-aalaga tulad ng ginagawa ng bathala ng Diyos na lumikha, na isang tawag ng ancient Filipinos sa Diyos na lumikha. Genesis 2:15, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. At kung yan ang gawain ng taong nilikha ng Diyos, ang mga mananampalataya, the church, dapat gawain din yan among many other things that we should be doing. Kasama yan sa bilin. In fact, this is the first commandment. Bago pa dumating yung Exodus 20 na may commandments, unang-una na iniutos dun sa nilikha
aalagaan nyo ang sangsinukob. And when you amplify the meaning of pangangalaga, it is to serve and to guard and to protect. Kaya sabi ng Numbers 35:33, do not pollute the land. Of course, the original meaning is do not pollute spiritually, but it's not so hard to extend it to do not pollute physically, because even the ancient peoples were given by God so many rules how to keep the land physically clean. Mga anak ng Diyos, mga mananampalataya, mga nilikha ng Diyos, lahat tayo, we are to keep the environment clean. It's part of godliness. You cannot say you worship God tapos kalat ka ng kalat dyan. We must biodegrade and return everything to nature. Dapat lahat bumabalik, nagre-recycle. Because since the world was created, everything depended on recycling. Lahat nare-recycle lang. Hihinga ka ng oxygen na galing sa halaman, ang ilalabas ng iyong lungs ay carbon dioxide na pupunta sa halaman, hihinga siya papalabas ng oxygen, so naghihingahan kayo ng halaman at ng mga hayop at mga tao. Nare-recycle lang yung hangin. Naiiba ang kanyang composition pag pumasok na sa halaman o pumasok sa lungs ng mga tao at mga hayop. So, we are not to produce and promote the use of non-biodegradable things. Tulad ng mga plastic na napakatagal bago bumalik sa kalikasan kung bumabalik pa. Kinuha mo yun sa kalikasan tapos hindi mo ibabalik, hindi mo uubos yung kalikasan tapos mapupuno ka ng basura. Jeremiah 12:4, hanggang kailan pa mananatiling tigang ang lupain at tuyot ang mga damo sa parang? Nagkakamatay ang mga ibon at mga hayop dahil sa kasamaan ng mga tao doon. So may responsibility ang mga tao, be it moral or be it biological, physical. Nahahawa ang mga ibang nilalang dahil sa kapabayaan ng tao. Stop or minimize dependence on single-use plastics. At yan ay nagigising na ang mundo tungkol dyan. Yung isang pirasong supot, isang gamit mo lang tapon. Pag nagpunta sa ilog, pag nagpunta sa dagat, yung mga isda na sumusuot doon, mga isda hindi marunong umatras, ay malulunod na at mamamatay na sa loob ng plastic na yan. Stop and minimize the use of needless, elaborate packaging. Pag nagre-regalo, huwag ng 3 balot, may tape pa, may ribbon pa, may kung ano-ano pang nakakabit. Iabot nyo na lang diretso, madali pang makita ko ang laman. O ibalot nyo sa jar yung nabasa na, recycle tayo. Dapat ganun ang pag-iisip ng tao. We should stop the use of polluting cleansers, detergents, soaps. When I was in college, a friend of mine who was in a higher class, ang kanyang thesis is how panglabang sabon or detergents pollute the water system. Alam niyo ba na bawat bula, bawat piraso ng panglabang yan, pag pumasok sa ilog, sa lawa, inuubos niya yung oxygen at nasusuffocate ang mga isda. Tapos labak ka na labas sa ilog, gusto pa maraming bula. Yung pala pinopollute mo sa bawat pagbulanan yung buhok sa shampoo, sa pagbulanan yung mga hinuhugasan ng plato, sa pagbulanan yung laba ng laba, we are poisoning the water system of the earth. Dapat magkaroon ng alternative products para gamitin. Nung araw naman wala eh. Ang panghugas nga nung araw sa mga plato, abo. Makakakita tayo ng paraan kung gagawan lang natin ng paraan. Reuse and not just discard things. Mga itinatapon natin ng mga electronic waste, mga sirang telepono, mga sirang ganito, sirang gano'n. Ano mangyayari diyan sa mga yan? Jeremiah 18:3-4. Kaya nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Kapag ang ginagawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niyang muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. So nagre-recycle o hindi nag-clip, nasira ang shape, ibahin pero gagamitin uli. Reuse anything and everything that can be reused. That's part of worship. Reuse clothes, bags, accessories. Hindi kailangan laging bili ng bago. Pag may bagong gadget, hindi mo kailangan bili kasi hindi ka natitigil lang kabibili. Reuse even the other side of paper. I know a governor in one province, ang policy niya sa kanyang opisina, wala siyang babasahin yung papel na dumadating sa kanyang mesa at wala siyang pipirmahan na hindi gamit na yung likod.
Gusto niya, puro recycled paper ang gagamitin ng empleyado sa Kapitolyo pag gumagawa ng mga papel. So titingnan niya, gamitin ba itong liquid nito? Recycle ba ito? Tsaka lang niya babasahin. Minimize buying new things. Do not buy just because you can afford it. Kasi pag bumili ka ng anumang bagay, kailangan mo ng raw material. Yung raw material kukuhanin sa bundok, sa gubat, sa lupa. Inuubos natin ng raw material para sa iyong ika-100 bag. Kailangan mo pa talaga ng 100 bag. Napaka-importanting isipin yan. Papatay ka ng mga hayop para kunin yung leather. Kukuha ka ng mga material sa mga mina para gumawa ng mga buckles. Gagawa ka ng chemical para kulayan yan. Can you imagine how much you pollute the earth with every bag in your collection? Pwede namang isa na lang na bayong para sa lahat. Pagka nabulok pa, babalik sa lupa. Do not throw away food. Yan ang isang malaking dilema ng hotel industry, mga restaurant industries. May shelf life yung food nila, tapos dapat itapon. Tapos ang daming gutom. Tapos kabawat halaman, kabawat gulay na nasa salad, lalagyan ng fertilizer. Bawat baka, bawat baboy, bawat karne nandun na bilang elemento. Ilang gubat ang kinalbo para magkaroon ng grazing field ng mga baka. Kaya nga nauubos ang Amazon forest. Kakakain natin ng baka, kakakain natin ng steak. Inuubos ng mga ranchero, mga gubat para doon manginain yung mga baka na yun. Napakalaking effect sa planet ang bawat isang baka na kailangan palakihin, bigyan ng mga damo, kakain siya ng maraming damo, tapos kakainin natin yung baka na nilagyan ng maraming gamot, maraming turok para lumaki, para tumaba, para ganito, para gano'n. Ba't di nilang natin diretsong kainin ng damo? Salada. Para hindi na kailangan yung baka sa food chain. At mas marami pa na makukuha mong nutrients kasi diretso from the sun and from the soil yung nutrients, hindi dumaan sa katawan ng hayop, tapos kakainin mo lang yung hayop. John 6:12. Nang makakain na mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, ipunin niyo ang mga lumabis nang di masayang. Kita niyo, naghimala ang Panginoon, himalayo na. Ang dami, pero pati yung mga natira ipinaipon niya para hindi sayang. Sa restaurants, anywhere, do not order more than what you can eat. Lalo sa eat all you can. You want to die at once? Dalasan niyo yung eat all you can. Bakit kailangan eat all you can, not hindi eat what you need? Can you imagine na nakaka-insulto yun sa eat all you can? Ano po kayo sa akin? Di ba? Lahat na kaya ko isaksak sa akin, mabagsik na sikmura, lulunukin ko. Dahil eat all you can. Di ba nakaka-insulto sa ating pagkatao? Eat what you need. And at times, you may eat what you want. Pero you eat what you can. Kaya nakita mo, bundok-bundok yung mga plato sa dami ng mga abusado. Bawat isang sobra dyan, meron ka multa. So nailagay mo sa plato mo para hindi ka mapagmulta, lulunin mo na lahat. Not good. And do not put everything on your plate in buffets. Ang dami natitira. Lalo yung mga plated sa mga buffet na wedding, mga buffet na handaan. Ang konti-konti naman ang kinakain ng tao. Ang daming tira. Do not fill up your glass beyond what you will drink. Bihirang tao, inuubos yung laman ng baso. May kalahati, may 1/3. Yung kalahating baso, kung pinagsama-sama mo lahat ang baso may natin ang kalahati, mapupuno ang hanggat dam. Can you imagine all the wastage? So recycle everything. Mga anak ng Diyos, part yan of holy living. Recycle especially water. Mula nung nilikha ang mundo hanggang ngayon, not one drop of water came out or entered the universe. Entered the earth. Recycle ang lahat. Ang ininom niyong tubig kaninang umaga, pinaghugasan siguro ng paa ni Cleopatra. O ihilang palaka. Paikot-ikot na ng lahat. Ecclesiastes 1:7, lahat ng tubig ay umuwi sa dagat, ngunit hindi ito napupuno. Bakit? Kasi nag-evaporate. Ang tubig ay bumabalik sa batis ng pinagmulan upang muling umagos sa patungong karagatan. You see, Ecclesiastes 1:7 is talking about the water cycle.
long before science determined the method of water cycling and recycling. Pabalik-balik, paulit-ulit ang lahat. Kaya tayo kain ng karne, kain ng gulay, ng mga halaman, kain ng ano. Dapat tayo pag namatay, magnas. Para bumalik tayo sa lupa at pakinabangan ulit tayo ng mga damo, ng mga papaya, maging prutas ulit tayo, makain ulit tayo ng iba. Yung tinatawag nila na the cycle and circle of life. Kumakain ka, kinakain ka, paikot-ikot lang. Eh yung napaka-selfish mo naman kung nakapreserve yung bangkay mo for 2,000 years. Hindi ka na babalik sa lupa. Yung mga kinain mo, hindi na babalik. Kailangan bumalik. So recycle and reuse water at home. Kung magpapagawa ka pa lang ngayon ng bahay, at meron kayong kakayanan, magandang yung bubong nyo, lahat ng tubig ng ulan na tumutulo doon, lumalaglag sa para mga kanal na katapat ng bubong, nagpupunta sa isang munting balon na ipunan nyo ng tubig, na pwede nyo ipandilig, pwede nyo ipanghugas ng kung ano-anong hindi naman kailangan nyo inumin. Collect rainwater, sayang. Catch bath water and reuse it. I have known of people na pag naliligo sila, lalo tabo-tabo yung paligo nila, nakatungtong sila sa malaking batya. So pagkapaligo nila, puno na yung batya, pang-flush sila ng toilet. Wise. Very wise. At mga kapatid, save water kahit sa hotel showers, kahit libre, kahit sa gym, kahit saan. Kasi tubig pa rin yun. Yung tubig na sinayang mo sa hotel, tubig na nasayang para sa buong planeta. Huwag mo lang tipirin yung dumadaan sa iyong kontador. Kailangan lahat ng tubig tinitipid. Water is not exclusive to us. Psalm 104, 10-12. He makes springs pour water into the ravines. It flows between the mountains. They give water to all the beasts of the field. The wild donkeys quench their thirst. The birds of the sky nest by the waters. They sing among the branches. Maraming nakikinabang sa tubig, kaya kailangan i-conserve. Isaiah 55:10, as the rain and the snow come down from heaven, and do not return to it without watering the earth, and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower, and bread for the eater. Ang tubig daw na tumutulo bilang ulan, bilang mga patak ng ulan, ay hindi babalik doon sa himpapawid hanggang hindi natanggawa ang misyon. Hugasan ng mundo, diligyan ng mga halaman, painumin ng mga nilalang, tapos babalik siya uli, malinis na naman because of evaporation and through condensation, nagiging handa na naman siyang bumagsak bilang ulan. Paulit-ulit, pabalik-balik. Tapos sa mga tao, pinupulyot ang hangin, puro pollutant at lason sa hangin, pagdaan ng ulan na bumababa sana sa lupa, tanggap at nadidikitan ng mga pollutants in the air, bumabagsak sa atin as acid rain. Ang halaman na mabagsakan, nasusunog, pag tinamaan ng yung balat, magkakaroon ka ng kung ano-ano mga buni, kasi marumi yung hangin na dinadaanan ng tubig. Sino may kasalanan, edi tao na naman. Very interestingly, according to studies, water has memory. Proven yan by scientific experiments. Water remembers what was dissolved in it. Na kahit diluted na halos hindi mo na matitrace, natatandaan pa ng tubig kung ano yung dinisolve sa kanya. If diluted to a degree that nothing of the original dissolved molecules remains, the water will remember it. There were experiments. Human antibodies were dissolved in water and diluted until none of the original antibodies were present. Now, while the same blood cells were put in the same water, these cells responded as if the antibodies were in the water. Kung hindi nyo naintindihan, palampasin nyo na. Ang mahalaga na iintindihan ng tubig ang lahat ng nahihipo niya, lahat ng come into contact with the water, natatandaan niya. Kaya ngayon, ginagamit na sa high-tech sciences ang tubig bilang component of many super high-tech instruments because water remembers.